Ayan, good evening mga ka-privacy. Welcome back to Privacy in the Spotlight. Year 3, Episode 4 na po tayo. And tonight, medyo mas importante yung pag-uusapan natin kasi online lending application. And with us, meron po tayong bisita from SEC, Director Ciara Lopango Tamayo. Welcome po. Yeah, thank you. And good evening po sa lahat. And syempre ang ating nagbabalik na si Deputy Privacy Commissioner Jose Sutton Bellarmino. DPCJ, kamusta po? Hello, okay naman. Good evening sa lahat ng ating manonood. And of course, welcome to our guest, Yes, Attorney thank you. Ciara. Thank you for joining us. So yung online lending po kasi, DPC and Director, medyo matagal na po siya, di ba? Like, I think this was in 2019 pa medyo talaga siyang pumutok. And DPCJ was then the spokesperson for NPC related sa online lending. So ano na ba yung changes from 2019 hanggang ngayon? So ano na po yung mga nagbago? May development ba? Kasi marami pa rin po tayo nare-receive na complaints eh. Actually, ma'am, saktong-sakto yung update na hinihingi nyo ngayon. Kasi kung maalala nyo, nagkaroon ng moratorium noon na pinatigil talaga ng SEC ang pag-record ng mga bagong OLP or mas kilala nating tawaging online lending platform or OLA na rin, ito rin sila. Ngayon, kakapasa lang ng aming circular na nagli-lift na ng moratorium na to. So ngayon, pwede na po tayo magkaroon ng mga bagong recorded OLPs effective August 1, 2026. Yung moratorium na po na yun, kasama po yung NPC din po doon? Or Hindi, sa parang kanila. For joint sa yun? amin lang Ay hindi, siya. separate pa po yun sa atin. Sa inyo amin na siya. lang po siya. So yung moratorium is bawal gumawa ng bagong OLP. OLP. How Saka about i-register sa inyo, Oo. di ba? Yung more- Actually, ang OLP natin, DPC, hindi siya kailangan i-register. Mm. So wala po kaming ini-issue na certificate para sa ating OLP. Nakakabit itong OLP sa registered company na lending or financing company. And then kung ikaw ay isang lending company na may authority ka na mag-operate nun or financing company, pwede ka actually, karapatan mong bumuo ng isang OLP at mag-operate nito. Mag-operate. Pero wala ka pong lisensya. Ang kailangan lang po namin ay magkakaroon po kami ng OLP registry. Doon mo ngayon ipapasok sa aming registry ang Mm-mm. OLP mo. Parang ganun po siya. Sa NPC po, sa atin po DPC, kasi you know yung changes na rin before. Ano yung nakikita yung privacy na development? Well, I think, to be fair, a lot of things have changed over the years. Dati, sobrang dami nila. They seem to be not regulated at all. Kasi nga, bago to nung 2019, it was something na talagang hindi pa na-encounter ng publiko at even ng mga regulators, no? So, in fact, in 2019, SEC and NPC had a partnership to address yung concerns nung mga online lending and their practices. So, I remember during that time, sobrang dami nung kaso. Parang nasa mga, umabot kami from I think mga around 1,000. Sobra Reaching pa, 2,000 cases, no? And then, nagkaroon ng banning ng mga apps na ito. And then, from then on, they started to register with the NPC because if you're processing personal na data ng impormasyon, kailangan yung magrehistro sa amin. In the same way, SEC, they had their own rules naman when it comes to online lending platforms. And nakita natin yung trend na medyo bumaba na yung reklamo sa National Privacy Commission because yung mga lehitimong OLPs or OLAs, sumusunod na sila sa patakaran at alituntunin ng NPC. Meaning to say, although meron pa rin po yung mga hindi sumusunod sa mga practices and requirements ng NPC when it comes to yung tamang pagproseso ng datos, marami na rin po yung sumusunod. So hindi katulad dati na sobrang mas nasa marami yung hindi sumusunod, no? Kumbaga, they've learned na ang SEC and ang NPC may kapangyarihan na para ipatigil sila kung nilalabag nila yung mga alituntunin ng dalawang komisyon. Ayun. So, meron pa rin kasi kaming nare-receive and actually may mga friends and relatives kami na parang nagre-reklamo pa rin. Tapos may mga nagtatanong, bakit ayaw na lang natin i-ban, as in totally hindi na lang pwede yung online lending sa Pilipinas. Hindi po ba pwedeng gawin na lang po natin yun? Kasi parang wala namang biktima. And pwede ba rin yun na pag wala na, hindi na sila magbabayad ng utang? Parang ganun po. So ito yung moratorium natin before na parang binan talaga natin o wala na munang mga bagong OLP. So ano ang nangyari? Nagkaroon tayo ng mga underground OLPs. Mas mahirap mo ngayon silang hanapin. Mas dumami yung scams.
So hindi siya solusyon actually. Actually, ang mas nakita namin is kailangan i-regulate ng mabuti. Kailangan i-enforce ng mabuti. So patawan natin lahat, ilagay natin sila for example sa isang registry, doon kayo magsama-sama. And then kailangan na kayong sumunod sa anuman ang rules and regulations ng SEC, ng NPC, ng other government agencies. Kung mas dumami sila ngayon na mag-register, even competition So mas mabibigyan natin ng mas magandang serbisyo ang publiko. And at the same time, mas makikita natin sino ang mga violators na to. Mas madali po naming mahabol kung ito ay mga rehistrado. Oh. Or kaya ay nasa radar na ng gobyerno. Sa bagay kasi kung existing tapos may consumer, meron talagang mangungutang, may gagawa ng pailalim or under the table. So mas mabuti na mas Lumabas na marami lang yung- lahat. Oo. And then, lahat. sumunod sa regulasyon ng gobyerno. Opo, no. Actually, that's right. No? I agree with Attorney Shara. Di talaga banning yung solusyon. It's regulation. I think effective regulation, which both the NPC and yung SEC, talagang sinusubukan natin. No? Sa perspective po ng NPC, polisiya po nung batas na hindi po namin i-hinder yung innovation. Yes. So, if ibaban natin yung mga ganitong innovation, which is kailangan at nakikita natin dahil maraming gumagamit, ay talagang may demand for online lending applications. And sabi ko nga, yung mga lehitimo naman na OLAs or OLP, nakakatulong naman talaga sila sa mga tao, no? So, hindi talaga banning yung solusyon. Yung question as to mawawala na ba yung utang nila, Oo. at least sa pananaw po ng NPC, no, pag kayo po ay nagreklamo sa National Privacy Commission, hindi po dinidesisyonan ng NPC yung utang nyo, no, kung mawawala na ba yung utang nyo or hindi. Mangyayari lang po iyon kapag meron kasi kaming tinatawag dito, no, attorney, na mediation. Ngayon, dun sa mediation process na yon, kayo mag-uusap ng OLA at yung taong nagrereklamo. Pero yung desisyon po ng komisyon, hindi po kami pwedeng magdesisyon na wala na po yung utang or mataas po yung interest na kaloob doon sa agreement. Kasi hindi po namin sakop yung interest at utang. Speaking po dun sa interest, kasi TPC, marami talaga nagme-message sa atin, nag-file ng complaint na sobrang taas ng online lending. So, hindi po yun sa NPC. Hindi po sa NPC. For example, pag minessage ka, tapos bayaran mo na yung utang mo or else babantayan kita sa labas ng bahay mo. NPC po ba yun or dapat po sa SEC po manggaling yung complaint? Okay. Dalawang bagay siguro ang kailangan kong i-clarify. Yung una, yung about sa utang na pwedeng hindi nabayaran or yung Opo. interest rate Oo. din. Sino ang may hawak ng interest rate ang tumitingin yan. Mm. Meron kaming circular regarding interest rate pero meron lang itong covered transaction or loan. So for example, kung ang loan mo ay hindi lumalagpas sa 10,000, may loan tenor ka na up to 4 months lang. And then wala kang collateral. Yung talagang utang mo lang na 10,000, umaabot ng ganon, hanggang 4 months lang na bayaran. Ang SEC niyan ay nag-establish ng ceiling. Hindi ka kailangan lumagpas ng effective interest rate na 12%. Pero yun lamang ay kailangang tandaan yung ating covered loan na yon. Ngayon, hindi pwedeng pag sinabi naman na umutang ng sasakyan, ilang libo ng pinag-uusapan, hindi ito pasok doon sa 12% na sinasabi ko. Ang mga bagay na yan ay pwede po ninyong idaan o ireklamo sa SEC. Kasi kami po ang titingin, ito ba ay pasok saklaw ng aming circular? Ito ba ay may paglabag doon sa mga provisions na yon? Pwede naming tingnan. Now, marami din kaming naririnig na ireklamo na lang sa NPC, ireklamo na lang sa SEC para hindi na tayo magbayad. Mali din po yun. Ang Oo, sinabi nga totoo ni yun. DPC ay, sige, titingnan namin, meron bang pang-aabusong nangyari? Meron bang interest na talagang lumagpas sa kung anong dapat doon sa circular na yon? Pero pagdating ng order ng SEC, ang utang ay utang pa rin po. Yes. So, hindi po kami dyan mangingialam na sasabing wag mo nang bayaran yan. Kalimitan pa nga ang aming order ay nagsasabi na kailangan mong bayaran kung ano ang napagkasundoan nyo, kung ito man ay nakita namin dapat mo talaga siyang bayaran. Yung Pero ganyan. yun po ay fair at just Fair. para sa lahat. O kasi kontrata yun, attorney, di ba? Yes. You're entering Oo. into a contract So,
Ngayon kung usurious yung interest, hindi po Sa yun sa court na. sa korte na po. Oo, sa korte siya. Pero hindi ibig sabihin na dahil nga nangutang ka, pwede ka na nilang yurakan ng pagkatao Of na course, yes. bantaan ka na. Yun Ayan. naman ma'am, ang ating sinasabi na andyan pa rin ang dignidad ng isang tao Yes. bilang isang borrower. So ang sinasabi nga is, hindi porke nangutang ka ay may karapatan na rin si lender na singilin ka, mangharas sa'yo, Bantaan yung ipahiya buhay ka, mo. bantaan yung buhay. Yan ang tinitingnan namin. So meron isang magandang tingnan yung aming circular ng unfair debt collection. Talagang pinagbabawal ito at pinapatawan namin ng parusa ang gumagawa ng mga ganito. So ito yung circular na Memorandum Circular number 18 series of 2019. Kung ano mang paglabag doon na makikita, ireklamo niyo po sa SEC. Ayan. Ayan, so dalawang jurisdiction yun. Oo. Yung sa inyo, tapos yung sa Sa NPC. NPC. Yung sa Tama. harassment naman, because of the use of personal data. Data. Yung sa inyo, yung mismong actual harassment, no? Based on your circular. Mm-mm. Ayan. So, meron po tayong mga na-receive na mga commonly asked questions from the public. Tapos may mga nag-email din po sa atin. So, scenarios po ito, no? As in experience nila. May emergency po kasi sa family namin. Kaya nagtry ako mag-download ng isang online lending app. Bago ko po i-click yung apply, nag-pop up po na kailangan ko raw payagan ng app na ma-access ng aking smartphone contacts, photo gallery at location. Sinubukan ko pong i-deny yung access pero biglang nag-close yung app. Ibig sabihin, hindi ako makakahiram kung hindi ko ibibigay ang contacts ko. Legal po ba ito under the DPA na maging conditional ang pag-utang at pag-surrender ng buong phone directory ko, and paano naman po sa SEC? Siguro DPC, ikaw po muna. Ngayon, lagi natin sinasabi na isa yan sa biggest red flag sa isang online lending platform or app, no, na wag nyo nang ituloy umutang sa platform na yun or application kasi kumbaga parang binibigyan ka na ng take it or leave it na situation, no. So wala ka talagang choice. Hindi mo ma-exercise yung kumbaga yung pinaka-informed choice mo. Kasi kung hindi mo gagamitin, hindi mo i-agree yung mga kondisyones nila, hindi ka makakautang. And bawal yun, no? Dapat binibigyan ka ng choice kung ano lang yung pwede mong tanggapin at hindi. At kung naaayon ba yun sa kinakailangan talaga ng online platform para magpautang at mangolekta. Kasi ang purpose po ng OLA, magpapautang sila online, mangongolekta sila online. So, hinihingi nila yung access ng phone book mo, photo gallery mo, at minsan nga social media. For what purpose? No? Totoo. So, Ano nila yung photo gallery? Exactly. And yun nga yung nakita natin over the years ng madaming naging reklamo na yung access na ginagrant mo, yun yung nagbibigay sa kanila para makita yung social media mo, phone book mo. Ngayon, kung hindi ka makapagbayad, doon ka nila kukunin yung number. Kaya natatawagan yung kaibigan mo, kaopisina mo, natatawagan yung papamilya mo, kahit hindi mo naman siya binigay as guarantor, no? Or minsan na-access nila yung social media mo, photo gallery mo, napopost nila yung photo mo na hindi naman dapat pinopost for public, no? Kasi one way or another, lahat naman tayo guilty na merong mga selfie, no? Or kumbaga not for public consumption. So, yan yung hinihingi nilang permiso para may magagamit sila laban sa'yo kung hindi ka makapagbayad, no? And yun yung mali kasi it's excessive, hindi siya sumusunod sa consent requirement ng NPC na binibigyan mo sila ng option na take it or leave it. Plus, bina-violate niya yung principle of proportionality sa Data Privacy Act. Kasi which is, sobra-sobra na. yes, dapat ang kinokolekta mo lang yung necessary para dun sa purpose nung ginagawa mo. So, red flag po talaga siya. Huwag Pag yun ang masyado, ituloy. wag na Yun ang ituloy. So, siguro pag mga ganon, DPC, pag nakakita sila, kailangan basahin muna nila talaga kung ano yung nire-request. Hindi, ang problema nga minsan, pagka-appear sa screen mo, ang makikita mo lang, allow us to access your phone book, photo gallery, and social media. Wala nga even yung privacy notice eh. Pero yun, importante yun, basahin mo. Pag yun binigay sa'yo, dapat wag mo nang ituloy. Hinihingi sa'yo, wag mo nang ituloy. Wag na ituloy. I'm sure, for sure, no, yung app na yun eventually will commit unfair collection practices. Kailangan alam nila yung mga red flags. Sa SEC po, ano po yung Okay. ganong scenario? Dagdag ko na lang, huwag tayong click ng click. So, ang paulit-ulit naming sinasabi ay maging mapanuri. So, kailangang alamin mo lagi na parang
una ko palang sasabihin is hindi po lahat ngayon ay recorded OLP. Hindi po lahat ngayon ay porke may online lending dyan or platform ay okay na. Kailangan po nating mag-ingat kasi ang iba po dyan, kukunin lamang ang inyong mga impormasyon. So hindi naman talaga yan magpapautang, hindi din naman talaga yan magnenegosyo ng tama. So kailangan po maging mapanuri kayo kasi baka mamaya ang binibigay nating information ay gagamitin sa atin later on. Apo, against So, yun yun, oo. us. Ngayon, lalo na kung red flag talaga yun na parang hindi ka nga nagbigay ng access, biglang nawala yung next na step niya. So kakaiba po yun. Mag-ingat lagi, kailangang siguraduhin na ang isang lending platform ay nakakabit sa isang registered company. Napakarami po ngayon na mga lending platforms na akala natin ay totoo. Minsan po ay nangungopia pa yan ng mga parang legitimate. Yes. So nagmumukhang legitimate. Ngayon kung ang process ng pag-apply mo pa lang ay kaduda-duda na, Huwag na yan, ituloy. wag na po Yes. natin ituloy. Pero paano po nila malalaman na registered or recorded sa Okay. database ng SEC po Okay, yun? magandang tanong po yan. Una po, meron po kaming application. Maari po siya makuha sa ating Apple Store, Google Play Store. Ito po yung SEC Check App. Check App meaning, spelling ng app is APP. So, check application. Pwede nyo dong makita ang company ba na to ay registered sa SEC. Pangalawa, ang company ba na to ay may certificate of authority to operate a lending or financing company. Kasi dalawang bagay ang pinag-uusapan natin dito. Isang may juridical personality yung company. Pangalawa, talagang authorized siya na mag-engage into lending and financing company. Now, ito namang mga recorded OLPs, meron po kami sa aming website, naka-enumerate po doon lahat ng mga recorded OLPs. Meaning, ito lamang ang kinikilala ng SEC na nasa record namin. And magta-transition po kami papunta sa registry, OLP registry na sinasabi ko kanina, na magiging public din po yun. So lahat po ng information, andyan po yan. Kailangan lang talaga nating maghanap bago maghanap ng mga impormasyon bago mag-click ng mag-click. So, Director, pag ganun po ba, is it safe to say na pwede nilang i-download pag nakita nila sa registry ng SEC? Yes, ang registry po natin ay very specific din. So kailangan nyo din pong malaman, ito ba ay eksaktong-eksakto, even the spelling. Kasi marami nga po tayong mga impostor marami mga fake apps din. So pakiingatan po yung pagtingin dun sa registry ng SEC. Sayang andun na yung information, nagkamali ka pa ng tingin. Right. So siguraduhin po natin lagi. Siguro, attorney, dagdag ko lang, no, parang ang ganda din na lahat tayo gumagamit ng technology. So, let's use it to our advantage. Bukod sa Yes. tignan nyo yung registry, a simple search po sa Google or sa Facebook or sa kung anumang social media, ano ba yung reviews ng Totoo. mga tao sa online lending app na to? Pangit ba yung sinasabi ng tao dahil naka-experience na sila? So, magandang i-combine yun with checking your registry. Sa amin naman po kasi may registration requirement pero hindi lahat papasok doon, no? Po pwedeng sa determinasyon nila exempt sila So hindi yun magiging basihan para sabihin na compliant sila sa National Privacy Commission. So let's use technology po to our advantage, no? Let's research, let's use the resources of SEC, pero simpleng Google yan or kahit nga yung mga AI ngayon baka may information na patungkol sa mga online lending. Sabihin na, check reviews of this online Oo, lending gamitin app. natin Mabilis to na our lang po yun. advantage. Oo. Yes. So, wag lang dahil nakakita kayo. Kasi kuminsan targeted yung ads sa atin. Nakakita na totoo. gano'n. I-click mo na ng download kasi mabilis daw. Pero actually, iba pa rin yung nag-research ka muna regarding doon. Idagdag ko din kasi ang sabi nga ni DPC, andyan na lahat Gamitin na lang talaga natin siya. So, ang akin minimum requirement nga lang namin, the SEC website and then the SEC Facebook page. Kasi nagbibigay po ng advisory ang SEC. Halos every week may lumalabas ng mga bagong advisories. Pag may nakita po kaming mga fake na apps, talagang i-announce yan sa public na mag-ingat. So kung nakita nyo, bago maging huli ang lahat na maging biktima ka, maisip mo na, ito pala yung dapat ang aking pipindutin sana. So, andyan po siya. Kahit yung dalawa lang,
yung ating website and then yung Facebook na ng SEC. Kung ayaw nyo ng website, masyadong formal. Kahit mag-join kayo sa Facebook, makikita nyo may mga updates kami araw-araw. Pero yung SEC po ba? Kasi sa atin sa NPC po, hindi tayo pwedeng mag-partner with lending apps, diba? Pero meron po kami nakikita na parang in partnership of the National Privacy Commission, tapos nagugulat tayo na merong logo ng Logo. NPC. Bawal po yun, DPC? Yes, of course, no. Wala po or never po makikipag-partner yung National Privacy Commission sa hindi lang sa online lending apps, no, even sa mga pribadong kumpanya na para kumbaga mas maka-attract ng customers, no, or ng kliyente. Sabi ko nga po, yung registration ng National Privacy Commission, hindi po siya, dahil kung gusto sinasabi, hindi siya badge of full compliance. Isa lang po yun sa requirement sa National Privacy Commission. At yung logo po na yon, may masascan po yun eh. So pag in-scan yun, makikita nyo yung information na kung talagang rehistrado siya sa commission or hindi, no. So di lang dahil nakita natin na nandun yung logo ng NPC, kasi sabi nga ni attorney, no, ang daming mga impostor ngayon, which is true. Ang dali-daling kunin sa Google yung Logo logo ng natin, NPC, logo ididikit. ng SEC or kung anumang government agency yan at ididikit na lang. So tulad nga po nung sabi ko kanina, mag-research tayo, let's use the resources of SEC kasi sila sa kanila yung bago kayo maging OLP, kailangan may registered company eh. Kasi sa kanila sa operations po talaga, yung sa atin sa process. No? Yes. So again, additional na red flag is pag may nakakabit doon na logo ng NPC, wag po kayong maniwala kasi hindi po kami nakikipag-partner. Same din po yun sa SEC. OLP mismo na magpapakilala, ang dami po ngayon nagkalat so, niyan. So, red flag beware po pa rin yun. po tayo. Na kung yung company, sinasabi nila na, partner kami with NPC o partner kami with SEC. Ayun, red flag na po yun. Kailangan pong malaman ng public na registered with SEC, for example, ang ganyan. Pero yung mga partnership, mga ibang words pa na ginagamit, bawal mag-ingat po po tayo. Ayan. So, may additional pong tanong dito, no. Nag-loan po ako sa isang mobile app tapos na-delayed po ako ng 3 araw sa pagbabayad dahil sumabay sa petsa de peligro. Nagulat po ako kasi tinawagan ako at tinext yung collector sa supervisor ko sa trabaho, sa mga pinsan ko at maging sa mga luma kong kaklase para sabihin at takbuhin daw ako sa utang. Hindi ko nga sila iniligay bilang reference or guarantor. Paano po kaya nakuha ng app yung numbers nila? Ano pong pwede kong gawin? Okay. Yung discussion natin na nauna kanina, ito yung pagbibigay ng access kanina sa ating phone directory. Baka possible na doon ang galing ang numbers. But paulit-ulit din po namin sinasabi, ang pwede lamang kontakin or singilin nga ng mga lenders, itong mga co-maker or guarantors natin. At kailangan yan, talagang dineclare mo yan as guarantors or co-makers. Ngayon, maliban dun sa mga taong yun, ito ay paglabag na sa aming circular kung kinokontak nila ang mga taong wala namang kaugnayan sa yung utang. So kung ito ay may kasama ng panghaharas, pagpapahiya, again, mananagot po sila sa aming circular, mananagot po sila sa Financial Products and Services Consumer Protection Act. So meron po tayong FCPA na talagang very specific na sinasabi na hindi pwedeng yurakan ang dangal ng ating ang dignidad ng ating mga borrowers. So kung nakakaranas po kayo ng ganyan, kahit pagpapahiya sa inyong trabaho, pwede nyo po itong ireklamo sa SEC. How about po DPC sa Oo, atin? no, similar to what attorney said. Pag may nag-text po sa inyo or may nag-text sa kaibigan nyo, katrabaho nyo, hilingin nyo po sa kanila na i-screenshot na agad yung conversation kasi magiging ebidensya, no. Pero gusto ko lang talakayin, no, sa sitwasyon na may nag-text po at nag-harass doon sa katrabaho nyo, kaibigan nyo, kapamilya nyo na hindi naman ko maker nyo, na-violate na rin po yung kanilang data privacy right, no? So, even po yung inyong kamag-anak, kaibigan, may karapatan na po sila sa ilalim ng Data Privacy Act na magreklamo. Kasi paano nila nakuha yung impormasyon at prinoseso nila yung impormasyon. Ibig sabihin, ginamit nila para i-contact ka, no, nang walang basihan. Nakukuha po yan, yung mga numero ng inyong kamag-anak, kaibigan, dahil nga po, minsan, pag dinownload nyo yung app,
hindi man po doon sa sitwasyon kasi kanina nung pinag-uusapan natin no, na nakasulat doon na allow access to phone book, photo gallery. May mga apps naman kasi po na patago, no? Ibig sabihin, magko-consent ka lang pero hindi mo Hindi mo alam na- na doon sa Mm-mm. terms and conditions pala nila Naka-embed. nakalagay Oo. na mag-a-access sila ng inyong telepono. Ang pwede nyo pong gawin pag ganun at wala kayong nakita, pumunta po kayo mismo doon sa setting ng apps nyo or sa settings mismo. Sa iPhone users, pwedeng sa settings, pwede nyo i-off kasi doon yung access no, nung sa phone book, photo gallery. Now, if nangyari na po iyon, pwede po, ang una nyo pong kailangan gawin, yung rekisito po ng National Privacy Commission. Kung alam nyo po, kontakin nyo na po yung controller o yung kumpanya, yung nagpautang sa inyo. Bakit po kailangan yon? Kasi kailangan po sa National Privacy Commission na pag magrereklamo po kayo, nabigyan nyo ng pagkakataon yung kumpanya na i-correct yung ginawa nilang aksyon. Ngayon po, kung ginawa nyo na lahat at wala pa rin, pwede na po kayo magreklamo sa National Privacy Commission. So DPC, to clarify, yung umutang, pwedeng mag-complain. Tapos yung mga friends nila, relatives nila na kinontak, pwede rin mag-complain. Yes. Okay, so Kasi pwedeng unauthorized dalawa processing yun. yung ginawa nila eh. Anong basehan nila for using their Contacting. numbers at kukontakin sila, tatawagan sila at actually, ano na yun, kumbaga sa batas, unjust fixation yun eh. Bakit mo ako kinukontak eh? Wala naman akong kinalaman sa utang na Oo. yan. No? Kasi marami din po tayo nare-receive na parang mini-message ako ano ko lang naman to, parang once ko lang siya nakilala. Pero ako yung mini-message na nangungulekta din sa akin kasi tinakbuhan daw siya. So, hindi yun po pwede. Hindi pwede. Alam mo, system nila dyan, hindi na yan isa-isang tinetext eh. Parang May tool na mass, yan na oo. yung phone gallery ng isang tao, send to all na yan. Tapos yun nga, sasabihin na si ganitong tao estafa yan. Estafadora rather. Hindi yan Oo, nagbabayad ng estafadora. utang. Tapos yung parang sobrang paninira na. Tapos yung mahihiya May ka na lang, picture pa. may picture pa, mahihiya ka na lang po talaga na bumalik ng opisina kasi na-message na yung buong mga tao sa opisina ninyo. Next question po. Ask ko lang po para malaman ng publiko kung paano mag-verify. Okay. Ayan. May mga online lending apps po kasi na nagsasabing registered with SEC or registered with the NPC. Naman sila kahit legal silang nag-ooperate. Pero kapag binasa mo yung reviews, marami pa ring reklamo tungkol sa harassment at pananakot sa text gamit ang contact list ng mga nanghihiram. Dapat po ba kami magtiwala kasi SEC at NPC registered sila? Pwede po ba yun? Siyempre, pinakamaganda pa rin, ideally, registered. Makakatulong yun. Isang bagay na yun na, okay, medyo check na ako, may checklist ako. Pero yun nga, hindi din kasiguraduhan. Una, kailangan pa rin natin ma-verify. Talagang SEC registered ba ito? Take note, marami din ngayong nanggagaya. Pangalawa, hindi porke registered yung sinasabi ko kanina. Kasi may SEC certificate kailangan mo pa rin makita ano ba ang klase ng registration niya sa SEC. Hindi na, pwede naman kasi ang construction ba yan, trading ba yan. So iba yung pinag-uusapan natin. Dapat very specific na siya ay isang lending or financing company. So, ibig sabihin po, may mga nangyayari na construction company pero may lending application? Kung ang question mo is possible ba? Yes, basta primary purpose niya ang pagpapautang. So dapat hindi Nakalagay siya sa articles niya na siya ay lending. nagpapautang na Oo. isang lending at financing company. Even sa pangalan. Hindi po pinapayagan ng SEC na mag-register na wala sa pangalan niya ang financing or lending company. Okay. Or So, kaya red cash, flag, credit. isa pa yung red Yan. flag kung lending company yung sa advertisement. Pero nung chinek sa SEC, construction company pala siya. Actually, makikita nyo yan sa mga sa app mismo Mm-mm. Andun yung pangalan ng OLP and then may company yan kung saan siya connected. So, doon pa lang sa company, ma-verify mo na I-check ko nga sa SEC itong pangalan ng company na to kung registered as lending or financing company. Yun, magandang first step na yun. Pangalawa is, yung sinasabi ko nga, hindi po lahat naman ng lending or financing company ay may OLP. Sa ngayon, ilan ang ating lending and financing companies? Nasa 4,000, 3,000.
ilan lang po dyan ang may, as of last month siguro, mga 200 lang ang may OLP na recorded sa SEC. So imagine nyo, karamihan ng mga OLPs dyan, possible na wala sa listahan. Yun ang una nating titingnan. And pangatlo, laging mag-verify. So ano ba, pag pinindot ko to, may mga reviews ba akong makikita? I-encode mo lang ang pangalan ng OLP, may mga lalabas dyan eh. And then mag-dig deeper ka pa rin. Ito ba yung OLP na talagang uutangan ko sana? Yung ganun. Apo. So, kailangan lang i-verify talaga Yes. na sakto. So unang-una, hindi automatic na SEC registered, ay go na agad. Oo. DPC, sa NPC, meron tayong seal of registration. Mhm. Tapos meron din certificate of registration. Anong mas papaniwalaan ng mga tao? Kasi ang daming kumokopya nun eh. Tulad ng SEC, no? Kasi dahil nga it's easy to copy the seal or certificate, pag may ganun, hindi po yan ibig sabihin na fully compliant na sila or hindi sila magva-violate ng batas, no? Kasi sa case po ng NPC, yung registration po, yung requirement po doon na maging mandatory is nagpo-proseso ka ng more than 250 employees, no? Or you have 250 employees, or nagpo-proseso ka ng sensitibong impormasyon ng 1,000 or more, o mga high-risk na information, no? So, po pwedeng merong mag-register, po pwedeng hindi mag-register, no? Hindi naman ibig, or mag-request sila ng exemption for registration. Yung seal of registration or certificate of registration, reliable siya to a certain extent. Ibig sabihin po, pag kasi nag-register ka sa NPC or SEC, parang ino-open mo o binubuksan mo yung sarili mo para makita ka ng komisyon kung ano yung mga practices mo, no? Subalit, hindi naman po natin makokontrol kung ano yung gagawin nila, no? Alam niyo po, ang number one example niyan sa mga online lending o application sa NPC na complaint. Ang sinasabi lagi ng mga kumpanya is, hindi po kami kasi yon, yung collector namin yon. Ang ganun ang pamamaraan nila. Pero lagi po nating tandaan na yung ginagawa po ng isang collector, o kumbaga sa ilalim ng batas, processor po sila. Hindi po makakalusot yung controller. Kasi yung controller po dapat ang nagsasabi o yung kumpanya kung paano mangungulekta si processor gamit yung datos na kinolekta ni controller. So hindi po way to escape liability. Para na rin po dun sa ating mga online lending applications, no, na nakikinig. To make sure na legal yung ginagamit mo, I think the question of legality, masasagot yan kung rehistrado sa SEC. Mm-mm. Kung sumusunod siya sa alituntunin ng SEC at NPC, of course, hindi natin alam yung ins and outs ng practices nila. But the way to do it is, of course, use technology para po sa ating advantage. Oo. Tulad ng sabi ko kanina. Speaking of technology, di ba marami na pong nanggagaya nga ng mga certificate. So yung seal of registration natin, pwede pong i-scan Yes. para ma-check if legit. Kasi baka ang nakalagay dito, company A, yung pangalan. Pero iba pag yung scan, lalabas. iba yung Oo. lumalabas. Yes, So, yes. isa rin po yun sa naisip ng NPC para to make sure na ma-check na tama yung Oo. Tugma nagre-register. yung sinasabi ng kumpanya dun sa nakarehistro. Ayan. So, medyo napahaba-haba po yung ating pag-uusap. So, tayo po ay magbabalik para sa part 2 ng ating pag-uusap related po sa online lending application. Break muna mga ka-privacy. Itutuloy ang usapan sa susunod na episode dito lang sa Privacy in the Spotlight. Year 3